Sinusubukan ng Iran na itago ang isang malaking lihim sa ilalim ng lupa. Nakatago sa ilalim ng mga bunto ng lupa at konkreto, ang lihim na ito ay dapat sanang ganap na mailihim mula sa buong mundo. Pero natuklasan ito ng US. Nang mabunyag ang lihim, pinakawalan ng US ang pinakamalalakas nitong bunker buster bombs. Ang konkreto ay naging parang mantikilya, walang nakaligtas. Mula, winasak ng mga B-2 ang depensa ng Iran na parang hindi ito umiiral. Paano natin nalaman ang lahat ng ito? 3 butas. Yan ang nakita sa Talegan 2 ng Iran ayon sa mga satellite photograph na inilabas ng Vantor. Hindi ordinaryo ang mga butas na ito. Ayon sa The War Zone o TWZ, napakalalaki nila at parang 3 impact points mula sa pinakamalaki at pinakamapaminsalang US bunker buster bombs sa isang lugar na malinaw na konektado sa nuclear program ng Iran. Malalaman natin kung anong bomba ang ginamit ng US. Pero nagpapakita ang mga larawan na nagbago ng estratehiya ng US sa pag-atake sa mga pinakaprotektadong lugar sa Iran. Ang 3 butas sa itaas ng pasilidad ng Talegan 2 ay eksaktong nasa ibabaw ng matibay na estrukturang pinaglalagyan ng mga top secret na proyekto ng Iran na nais itago sa publiko. Masinsin ang paghahanda ng Iran bago ang Operation Epic Fury para protektahan ang Talegan 2 facility. Nagsimula ang trabahong yon noong Oktubre, nang iulat ng Iran International na muling itinatayo ang lugar na winasak dati ng Israel. Nagsimula na ang konstruksyon bago pa ang 12 araw na digmaan noong 2025 na pinasimula ng Operation Midnight Hammer. Kahit napilitan ng Iran, itigil ito matapos bombahin ng bunker busters ang lahat ng kanilang nuclear sites, katulad ng ginamit ng US sa Talegan 2. Ayon sa ulat ng Institute for Science and International Security o ISIS, hindi matukoy sa mga larawan ang layunin ng bagong konstruksyon dito. Marami ring posibleng hindi nuklear na layunin. Nakakabahala ang konstruksyon sa dating site ng Ahmad Plan, na balag gawing lugar ng sandatang nuklear, dahil nagdudulot ito ng maraming tanong sa totoong layunin ng mga pasilidad. Tungkol naman sa kung ano ang kinasasangkutan ng konstruksyon, medyo simple lang ito. Desperadong pinoprotektahan ng Iran ang kanilang lihim na lugar mula sa mga sandatang ginamit ng US. Unang palatandaan ng konstruksyon ay malalaking takip sa mga wasak na gusali, paggawa ng pundasyon, paghuhukay ng bunker, at bagong arko na bubong na may maliliit na gusaling itinatayo malapit dito. Lumipas ang panahon at sinabi ng TWZ na ipinagpatuloy ng Iran ang trabaho sa Talegan 2 site sa pamamagitan ng pagbabalot nito ng matibay na konkreto bago ilibing sa ilalim ng makapal na lupa para humina ang epekto ng anumang bomba. Nabubuo na natin ang larawan. Habang tinatayo ang pangunahing pasilidad, maaring itinayo rin ang maliliit na gusali bilang pasukan at labasan sa underground bunker. Ang problema ng Iran ay nahuli sa kamera ang lahat ng ito. Hindi ganon kadaling itago ang pagtatayo ng isang bagong lihim na lugar kapag may mga satellite na palaging lumilipad sa itaas. Alam ng US at Israel ang dapat tamaan mula simula pa ng konstruksyon, kaya kailangan na lang nila ang tamang sandata at oras. Alam na ng Iran ang mangyayari, lalo na't nasalakay na dati ang Talegan 2. Noong Oktubre 2024 inatake ng Israel ang lugar, na nagdulot ng matinding pinsala ayon sa ISIS. Ayon pa sa parehong institusyon, ginagamit ang Talegan 2 para gumawa ng high-purity PETN plastic explosives na mahalaga sa shockwave generators. Posibleng itinayo bilang bahagi ng Ahmad Plan, ang mga generator o distributor nito ay posibleng gawa ng Iran para palitin ang disenyo ng kanilang mga sandatang nuklear. Mas madaling ihulog ang maliliit na nuclear na bomba kaysa malalaki. Kaya mukhang mahalaga ang bunker na sinalakay kamakailan ng US sa programa ng nuclear ng Iran noon. Maaring alam ng US ng bagong Talihan 2 ay ginawa rin para sa parehong layunin. Wala na ring saysay na yon. Nasira na ulit ang lugar sa pangalawang pagkakataon. Ipinapakita ng ISIS ang pinsalang dulot ng US nang gawin itong parang mantikilya ang semento at lupa ng Iran. Siyempre, wala tayong makikita. 3 butas lang sa lupa ang makikita natin dahil ang lahat ng pinsala ay malalim na. Maaaring 12-12 ng talampakan o daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa. Ang alam natin, tumawid ang 3 butas sa isang pasilidad na posibleng ginagamit bilang high explosive test chain. Mulay, para sa mga pagsusuri na may kaugnayan sa mga sandatang nuklear, puro hula lang tayo. Malinaw ring ipinakita ng mga butas na tumagos ang US bunker busters sa makapal na konkretong baluti na inaasahan ng Iran bilang proteksyon ng pasilidad. Di maganda para sa Iran.
Nabutas ang konkreto kaya sa loob mismo ng pasilidad ng Talihan 2, sumabog ang mga bunker buster. Ayon sa ISIS, pinatotohanan ito ng satellite photo na nagpapakitang sira ang protektibong pader sa hilagang pasukan ng pasilidad. Ipinapakita nitong palabas ang pagsabog ng US bunker busters. Ibig sabihin, tumagos ang mga bomba sa protektibong layer ng Talihan 2 at sumabog sa tamang lugar. May isa pang gusali sa timog silangan ng pangunahing pasilidad na bahagyang nawasak marahil dahil sa epekto ng bunker blasts. May ebidensya tayong tinama ng US nang tama ang target nila. Siguradong US ang may gawa nito, hindi Israel, dahil US lang ang may 30,000 pound Massive Ordnance Penetrator o MOP na ginamit dito. Kilala bilang GBU-57B, ito lang tilang posibleng dahilan ng mga butas na nakita sa satellite na litrato. Tugmang lahat ng nakikita natin sa paggamit ng MOP ayon sa TWZ dahil kahawig ng malalaking butas ang mga nakita sa Fordo at Natanz nuclear sites matapos ang Operation Midnight Hammer. Alam nating gumamit ang US ng MOPs sa mga ataking iyon. 12 sa Fordo, 2 sa Natanz. Kaya halos pareho ang tanawin sa ibabaw ng Talihan 2. Dapat nating kumpirmahin na ginamit muli ng US ang parehong taktika para sirain ang isa pang matibay na underground facility ng Iran. Hindi ibig sabihin na wala ng ibang opsyon. Ang GBU-43B na madalas tawaging Mother of All Bombs o MOAB ay isa pang kandidato. Tinawag ito ganon dahil ito ang dating pinakamalakas na non-nuclear sandata ng US bago dumating ang MOP. Ang bumbang 21,000 libra ay ginawa sa loob ng 9 na linggo para sa Operation Iraqi Freedom noong 2003. Karaniwang inilulunsad mula sa C-130 Hercules, ang MOAB, hinihila palabas ng drogue parachute at kapag nasa air, bumubukas ang grid fins para patatagin at gabayan ito sa target. Ang bomba ay talagang mabagsik na makikita sa katotohanan ito ay may dalang 18,000 at 700 libra na warhead na pinagsasama ang TNT, aluminyo at cyclotrimethylene trinitramine para makalika ng napakalakas na pagsabog. Pero hindi ito ang bombang ginamit sa pagbagsak sa Talihan 2. Nalaman natin ito dahil sa paraan ng pagpapalipad. Ang MOAB ay kailangang ibagsak mula sa C-130 Hercules, kaya malalagay sa panganib ang US para tamaan ang Talihan 2 gamit ang bombang ito. Kahit anong eroplano na ipadala nila ay dapat lumipad sa gitna ng Iran. At ang mga eroplano na kayang magbagsak ng MOAB ay hindi stealth, kaya madaling makita sa radar at maging target. Oo, wasak ng air defense ng Iran. Noong Marso 12, iniulat na halos 80% ng depensa nila ang nawala. May natitira pa ring 20% ng mga nakakalat na air defense ng Iran na pwedeng paputukan ng isang eroplano na parang kargamento lang na may dalang MOAB. At yan ay panganib na hindi basta-basta tatanggapin ng US. Dapat MOP ang palihim na ihuhulog ng B-2 bomber. Mamaya, ipapaliwanag namin kung bakit perpekto ang MOP para sirain ang Talihan 2. Bago tayo mapatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhin i-click mo ang subscribe button. Pagdating naman sa MOP, marami pa itong naibibigay sa larangan ng bunker busting bukod sa napakalaki nitong timbang at matinding firepower. Tulad ng binanggit ng Army Recognition, ito ay isang bomba na dinisenyo para sa partikular na layunin ng pagsira ng mga matitibay at malalim na nakabaong target. Dinevelop ito matapos ang military assessment pagkaraan ng 2003 na nagpakita na nakita ng US ang mga problema sa MOAB at nagdesisyong kailangan nila ng mas angkop na solusyon. Nahanap talaga nila yon sa MOP. Ang bomba ay ginawa para tumagos sa matitibay na target gamit ang kinetic force na may delayed na pagsabog matapos mabutas ang harang. Tinitiyak ng matibay na balot at mataas na impact na buo ang MOP hanggang sa oras ng pagpapakawala ng pampasabog nito. Sa warhead naman, hindi ito kasing bigat ng 18,000 at 700 pounds ng pampasabog na laman ng MOAB. Sa bigat na 4 na 5,500 siyamnapu hanggang 5,732 pounds, sapat pa rin ang pagsabog ng MOP para magdulot ng matinding pinsala, lalo na sa mga underground bunker na siyang target ng bomba. Dagdagan mo ng 60 metro o 200 talampakan ng pagpasok sa target at magkakaroon ka ng bombang imposibleng protektahan ng Iran. Iyan ay perpekto para sa estratehiya ng US at Israel na mukhang layunin ay tamaan ng matindi ang Talihan 2 gamit ang bunker busters at pagkatapos ay sundan ng mga pag-atake para sirain ang mga bahagi ng pasilidad na nasa ibabaw ng lupa. Samahan niyo kami
At ipapaliwanag namin kung bakit hindi lang ang 30,000 pounds na MOPs ang dapat ikabahala ng Iran doon. Bago tayo makarating doon, malagang banggitin na lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon ay pinag-aralang hinala base sa kung ano lang ang nakikita natin mula sa mga satellite images. Hanggang Marso 14, hindi pa kinumpirma o itinanggi ng US ang paggamit ng MOP sa Tilaguan 2. Sinubukan pa ng TWZ na beripikahin ang ulat nito tungkol sa pag-atake sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa US Central Command o CENTCOM, ngunit tumanggi ang CENTCOM na magbigay ng komento tungkol sa kasalukuyang operasyon. Sa ngayon, tugmang nakita natin sa paggamit ng MOPs. Alam din natin na ipapadala ang US ng B-2 Spirit stealth bomber sa Iran, na tanging eroplanong may kakayahang maghulog ng higanting bunker busters. Magkaugnay lahat ito, at hinihintay pa ang sagot ng US ngayon. Matapos sabihin ng lahat ng yan, may ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga MOP strike na isinagawa bilang bahagi ng Operation Epic Fury at ng mga isinagawa ng Operation Midnight Hammer noong 2025. Isa sa pangunahing pagkakaiba ay kung paano tinatamaan ng US ang target nila. Sa Talighan 2, may mga butas sa ibabaw ng underground na pasilidad na nagpapakita ng direktang pag-atake. Sinamantala ng US ang mga ventilation shaft sa Fordo site noong 2025 sa pagbagsak ng MOPs sa mga mahihinang shaft upang masigurong mas malalim ang pasok bago sumabog. Ibinunyag ng US Joint Chiefs of Staff Chairman Dan Kane noong Hunyo 2025 na tinakpan ng Iran ng konkreto ang mga shaft para pigilan ang pag-atake. Malinaw na hindi yun gumana. Ngunit nagbukas ito ng mga tanong kung bakit ibang paraan ang pinili ng US sa bagong MOP strikes nito. Pangunahing tanong dito ay, kung bakit hindi na naman ginamit ang mga ventilation shaft? Malinaw na ang Taligan 2 facility ay ibang layunin kumpara sa mga bunkers na sinira ng US sa Operation Midnight Hammer. Kaya walang ventilation shaft na pwedeng targetin doon. Gayunpaman, maaring manggaling ang isa pang sagot sa nabanggit natin kanina tungkol sa mga hakbang na ginawa ng Iran para subukang protektahan ang Taligan 2. Ayos lang ang lupa at konkreto, pero kailangan talagang malalim ang mga ito para mapigilan ng isang MOP na kayang tumagos sa 200 talampakang konkreto para makarating sa target nito. Batay sa mga satellite photo na nakita natin ng Talighan 2 site bago at pagkatapos takpan, maaring ito ay simpleng kaso lang na tinarget ng US ang lugar ng direkta sa mas simpleng dahilan. Hindi sapat ang proteksyon ng lugar para sa Iran. Nararamdaman na sana ng Iran ang epekto ng bunker busters, pero hindi nila inaasahan ang mga sumunod na pag-atake. Dahil nawasak na ang mismong bunker, masasabi mong natapos na ang trabaho. Natapos na ang nangyari sa lihim na pasilidad ng Iran. Pero gusto ng US at Israel na hindi lang hindi magamit, kundi tuluyang wasakin ang Talighan 2 site. Pinamunahan ng Israel ang operasyon. Ayon sa TWZ, sinabi ng IDF na inatake nila ang pasilidad ng Talighan 2 noong gabi ng Marso 11. Walang MOPs ang IDF, kaya malamang hindi nila ito ginamit sa unang pag-atake. Mayroon silang 2,000-pound bunker-busting bomb na posibleng ginamit sa mga sumunod na pag-atake sa underground na pasilidad. Nandun na ang mga butas. Ang kailangan na lang gawin ng mga eroplano ng IDF ay lumipad sa ibabaw at ihulog ang mga bomba. Nag-post ang ISIS sa X ng satellite photo para ipakita ang mas malaking pinsala sa mga gusali sa paligid ng Talighan 2. Noong Marso 12, sinabi ng ISIS na wasak na rin ang fire control at instrument building sa kanluran ng Talighan 1 na katabi ng Talighan 2. Hindi gawa ng US bunker busters ito. Malayo ang mga gusali para maapektuhan ng blasts. Kaya mukhang IDF fighter jets ang umatake sa pasilidad at sinira ang panlabas na istruktura matapos ang peking apoy sa Talighan 2 bunker. Nanghihina ang Iran. Halos 1 taon ng konstruksyon na partikular na idinisenyo para protektahan ang Talighan 2 ay napatunay ang ganap na walang silbi. Pinatunayan ng B-2 bomber at MOP na mas superior ang lakas himpapawid ng US kaysa Iran, kayang sirain ng konkreto, lupa, at anumang panangga ng Iran sa mahahalagang pasilidad nito. Malamang, nagtataka ang Iran sa susunod na mangyayari, habang may ideya ng US tungkol dito. Hindi lang Talighan 2 ang tanging pasilidad na pinaglaanan ng Iran ng malaking oras at pera para maprotektahan. Ayon sa Reuters, nakita rin ang ganitong gawain sa ibang military complex ng Iran, gaya ng Pachin at Isfahan. Pinalalakas ng Iran ang mga pasukan at nililibing ang lagusan ng mga pasilidad hanggang Pebrero, 18 bilang paghahanda sa posibleng aksyon ng US sa katapusan ng buwan. Pinatunayan ng satellite images ayon sa Reuters ang mga gawaing ito
na naging dahilan para maging target ang iba pang nuclear at underground military facilities ng Iran. Kung gusto ng Iran malaman ang susunod na tatamaan ng US gamit ang MOPs, nasagot na nila ito sa sarili nila. Maaring umasa ang Iran na maubusan na ng MOPs ang US sa lalong madaling panahon, o kaya naman ay hindi na muling lilipad ang mga B-2 nila sa ibabaw ng Iran. Wala sa dalawa ang mukhang mangyayari. Totoong tahimik ang US sa bilang ng MOPs nila. Pero ayon sa ulat ng Air and Space Forces noong Pebrero, 12 gumagawa ng hakbang ang Pentagon para muling punan ang supply ng MOPs bago ang Operation Epic Fury. Natapos na ang kasunduan sa Boeing na mahigit 100 milyon para palitan ng mga bombang ginamit sa Operation Midnight Hammer. Pinaniniwalaan na bawat isa sa mga bombang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $4 na milyong ayon sa Financial Times. Ang mahigit 100 milyon na ginastos ay katumbas ng hindi bababa sa 25 bagong MOP, hindi pa kasama ang natitirang bomba ng US. 14 na ang nagamit ng Amerika ngayon. Dahil may bagong MOP na naka-order, mukhang handa ang US na tamaan ng matitibay na underground na target kung kailangan. Hindi rin dapat umasa ang rehimeng Iranian sa pag-alis ng B-2 mula Iran. Alam natin na naiulat ng mga B-2 bomber ay papunta na sa mga base sa UK noong Marso 4 pa lang. Matapos bawiin ng UK ang desisyon nitong pagbawalan ng US na gamitin ang mga base na ito para sa unang B-2 strike. Ang mga B-2 ay minimentena, milalagyan ng bala at gasolina malapit sa Iran, na nakakabahala para sa rehimen doon. Pwedeng muling magpadala ang US ng mga bomber kahit kailan, at hindi ito malalaman ng Iran hanggang sa huli na ang lahat. Iyan ang layunin ng stealth bomber. Sinabi rin ni Pangulong Donald Trump ng US na may paparating na malaking bugso matapos dumating ang mga B-2 sa UK base. Maaring kabilang sa bugsong iyon ang mas maraming attack ng B-2 sa underground targets, habang nililipat ng US ang focus sa pagpigil sa mga plano ng rehimeng Iranian matapos nilang pabagsakin ang malaking bahagi ng lakas militar ng Iran. Anong magagawa ng Iran dito? Kaunti lang, kaya mas pinaigting nila sa pagbibitiw ng banta at katawa-tawang kahilingan na tapusin ang Operation Epic Fury. Patuloy na nagiging matigas ang Islamic Revolutionary Guard habang nagbubuga ito ng mga banta at nagpapakawala ng mga pag-atake laban sa mga military asset ng US at Israel. Na sa totoo lang, ay mahihinang suntok lang kumpara sa sunod-sunod na malalakas na atake ng mga alyado laban sa kanila. Pagdating naman sa mga elitistang politika ng Iran, naghahanap sila ng paraan para makalabas, kahit tila iniisip nilang mas malaki ang kapangyarihan ng Iran kaysa sa totoong meron sila. Nag-post na sa X si Presidente Masoud Pezeshkian ng Iran ukol sa mga hinihingi ng Iran para matapos ang digmaan. Ayon kay Pezeshkian, noong Marso 11 digmaang sinimula ng Zionistang rehimen, at US ay matatapos lang sa pagkilala sa karapatan ng Iran, pagbabayad ng danyos, at internasyonal na garantiya laban sa susunod na pananako. Ito ang hinihingi ng Iran kung silang nanalo sa digmaan. Hindi sila nanalo. Patunay nito ang 3 butas sa Talagan-2 at marami pang reserbang US kung ipipilit ng Iran na suway ng lakas ng himpapawid ng US. Mukhang pinapakita ng Iran na parang may banta ng ikatlong digmaang pandigdig kung dititigil ang US. Hindi naman malamang mangyari yon. Pero may lang sigalot na maaaring magdulot ng pandigdigang digmaan sa 2026 tinalakay namin ang 5 sa video. Kaya panoorin ito para sa detalye. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga pinakabagong pag-atake ng Iran. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.